O Amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Isang mapagpalang umaga po. Ama, narito po ang iyong mga lingkod na iyong pinili. Hinugot sa bunto ng karamihan upang magpuri, sumamba, dumakila sa iyong pangalan, sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagkulang, maging ito'y sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po, Ama, patawad. Ama, maraming salamat sa buhay na may kagipat na kalakasan, sa gabay at patnubay, sa mga pagsubok, sa mga problema at kasakitan. Ama, hinihiling po namin na i-bless mo ang bawat isa na iyong gagamitin sa gawain na ito. Ilukob mo ang malastaluktok ng aming ulo hanggang sa dulo ng aming talampagan, ang iyong banal na Espiritu, lalong-lalo na Espiritu ng karunungan, upang anuman po ang aming sasabihin, naaayon po lamang sa iyong kalooban. Ama, ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin, upang ikaw po ang aming may taas, hindi po ang aming mga sarili. Ama, mga kapatiran na wala pa rito, awiin mo ang kanilang daraanan, upang makarating po sila rito ng mapayapa. Ama, hinihiling din po namin ang mga kapatiran na may mga karamdaman, maging ito sa labas, sa loob ng paggamutan. Patuloy mo po silang patungan na iyong mapagpalang kamay para sa kanilang lubusan na kagalingan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan na iyong buktong na anak na aming Panginoon Jesucristo, ay isa ng kabanal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ama, awitan ka po namin, awitin panlangit. Blessed be the name of the Lord. Sing
sa walang hanggan. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan sa una-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Shalom. Tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan sa una-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Shalom. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yadako na po tayo sa ating pagbasa ng ating Ebanghelyo. Pagkaloob po natin kay Sister Cherry. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sumainyo ang gabay at patnubay ng ating Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng demonyo. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki. Lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y hindi matayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dali ninyo rito ang bata. Pinagwitaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong na walang isang nakaririnig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ililipat ito, walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating Kristo. Ay sa mapagpalang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa kabanal-banalang Espiritu, sa ating mahal na Ina, at sa ating lahat po na naririto po sa ating gawain ng ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po at nag-iisa na naririto ang ating elder na si Brother Tony Daplis at lahat po ng mga nanonood sa kanilang tahanan, ang ating mga elder, coordinator, mga disciple, at manggagawa ng ating Panginoon na nakikinig sa oras na ito. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito nga po ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito po ang sinasabi. Lumapit ang isang lalaki at lumuhod sa harapan ni Jesus. Ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa isang lalaki. Di po ba? Yung lalaki lumapit sa ating Panginoon, nagmamakaawa po siya. Kasi yung anak niya, parang may sakit siya, parang kapalit, ano ba yun? Tapos, isang masamang espiritu, di po ba? Nagmakaawa siya sa ating Panginoon.
Kasi lumapit siya sa ating mga sa ating mga alagad, na lumapit po yung lalaki sa mga alagad na hindi po pinagaling ang kanyang anak. Kaya doon po siya lumapit sa ating Panginoon. Di po ba? Nung lumapit siya sa ating Panginoon, hindi po siya nagdalawang isip. Di ba? Dahil sa paglapit niya, dahil sa kanyang pananampalataya, nagagaling ang kanyang anak, di ba, sa ating Panginoon, sa kanyang pananampalataya. Di po ba, isang salita niya lang sa ating Panginoon, di po ba, pinagaling ng ating Panginoon ang kanyang anak. Yun din po ba? Kaya nga sabi nga, kapag mayroon lang daw tayong maliit na botel ng mustasa, di po ba yung botel ng mustasa, yung maliit na parang buto ng kalabasa, di po ba? Sabi nga, kapag daw mayroon lang daw tayong maliit na botel ng mustasa, ay magkakaroon daw tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Diba? Sabi nga, ano man daw yung ating mga kahilingan sa ating Panginoon, ano man daw po yung ating mga kasakitan, di po ba, na humihingi tayo sa ating Panginoon ng kagalingan. Dahil sa ating pananalig, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, di ba, binibigay ng ating Panginoon ang ating mga kahilingan. Kaya sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno, yun po ba, yun na dahil sa pagbibigay ng ating panalangin at pag-aayuno, yun di ba yung pagpapasting, yung pagtatanggap natin ng banal na Eucharistia, di po ba? Yun po yung pinakamagandang bisa, no? Para yung pag may lumapit, kasi lalo na sa paghahayo natin, di ba hindi maiwasan na meron tayong mga masamang espiritu, di ba? Naalala ko nga po noon, nung bago pa lang po ako talagang nandyan po yung takot ko pa rin. Kasi hindi pa talaga ako as in talaga noon, no? Kasi matatakotin ako nung kapanahonan nun eh. Kasi meron din po akong tiyahin na sinasaliban ng masamang espiritu. Kaya hindi doon po ako natutong na-nervyos, no? Sa tiyahin ko na yun. Pero sabi ko nga, kung nandito na talaga totoo, kung nandito na ako sa Panginoon noon, na tinawag ako ng Diyos, kaso wala pa po ako sa ating Panginoon. Kaya nandoon pa yung takot ko. Pero sabi nga ng Diyos, lahat daw ng mga sagabal sa buhay ko, na wala po yung kinuha na po sila ng ating Panginoon. Kasi doon po ako natutong nervyos. Kaya nga salamat sa Panginoon, dahil sa pananampalataya ko, mula noon hanggang ngayon, hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako iniwanan, bagkus andyan siya lagi, no? Na laging gumagabay, laging nagpapatnubay sa akin, di ba? Kasi iba yung naglilingkod sa ating Panginoon, di ba? Kaya nga sabi nga, di ba, natatakot tayo dahil sa mga pandemic na to. Pero sabi nga, kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, nawawala na yung ating takot, di ba? Nawala na yung takot natin dahil lalo na ngayon sa pandemic, di ba? Bawal natatakot na lumabas ng bahay. Pero sabi nga, kapag gawain ng ating Panginoon, lakas tayo ng loob, no? Para pumunta sa gawain ng ating Panginoon. Kasi hindi niya rin tayo pababayaan kasi lagi natin siyang kasama. Amen. Yun nga po, maraming paraan ng pagpapakita ng pananampalataya natin sa Diyos. Ang pagsisimba tuwing linggo, ang napakahalagang bahagi ng buhay ng Kristiyano. Totoo naman, di ba? Kasi 6 na araw ibinigay na sa atin ng Panginoon. Isang araw man lang, di ba? Ibibigay natin sa ating Panginoon. Kaya nung wala pa po tayo talaga sa ating Panginoon, nandun yung marango tayo, di ba? Hindi tayo natutong magsimba pag araw ng linggo. Ayun pala yung pinakabanal, no? Yung pinakabanal na pagtanggap natin ng Eucharistia pagdating ng linggo, no? Kaya patuloy nating gawin, patuloy nating manalangin sa ating Panginoon. Kaya kahit hindi sarado man yung simbahan, manalangin lang tayo, magro-rosary lang tayo, di ba? Kasi tayo mga lingkod ng Diyos, pagkagising pa lang natin, di ba? Nandun yung natuto tayo magpasalamat. Di ba? Sabi nga ng Panginoon, magpasalamat daw po tayo sa lahat ng mga biyaya, pagsubok man yan, kasakitan man yan, ay biyaya ng ating Panginoon. Higit na kapuri-puri ang pagsasabuhay natin ng Eucharistia sapagkat ang Eucharistia ang buhay ng ating Panginoon, Jesus. Katulad na lamang ng mga Israelita noong panahon ni Moises.
ipinag-utos na mahalin nila ang Diyos ng kanilang buong puso at kaluluwa at lakas. Ito ang naging paraan ng pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Sa kalaunan ay ginawa lamang ito sa paglabas na ang ritual. Nagkulang sila sa buhay ito. Tama naman po ba? Tama naman po yun. Kapag kulang talaga yung ating ritual, no? Yung ating pagsasabuhay ng ating Panginoon, talagang nandun yung ating nandun yung ating pagkatakot, di ba? Nawala ang kanilang pamumuhay ng pag-ibig sa kanilang kapwa. Gayunpaman, ang ating pananampalataya ay kinakailangan pa rin ipahiwatig ang ating pananalangin at pag-aayuno. Sapagkat mayroong bagay sa ating daigdig, ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin. Tunay nga po naman talaga ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin, walang iba. Kaya sabi nga natin Lord, sabi nga nung tayong mga lingkod ni Lord na kung ang pagmamahalan ng ating Panginoon nararamdaman lang ng ating kapwa, talagang napakasarap, di ba? Masarap talaga ang pag-ibig ng ating Panginoon, di ba? Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, hindi rin natin mararamdaman sa ating kapwa, di ba? Kahit nga sabi nga inuusig na tayo, kahit inaapi na tayo, bahala na si Lord sa kanila. Kasi tayong mga lingkod ni Lord, naririto yung ating natutunan natin yung magpakumbaba, no? Number 1, magpapakumbaba ang ipagkakaloob natin sa ating kapwa. Yun lang po at isang magandang umaga po. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya Sa nawa. ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tawagin po natin ang ating gagamitin, ang mensahera, ang ating kapatid, Sister Josie Alamani. Awitin natin ang Holy Spirit. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, make my hands to reach out and touch the world in your love. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, make my hands to reach out and touch the world in your love. Amang banal, makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, Lord God, muli po, isang mapagpalang umaga para sa inyo. Kay Lord Jesus Christ, sa inang Mary, at sa banal na Espiritu Santo. Magandang umaga, Panginoon. Magandang umaga sa pinagkaloob mo sa amin lahat, Lord, na napakasaya, napakalinis sa araw na ito na muli po nagpakita sa amin ang araw. Magandang umaga, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapala mo sa amin. Sa amin lahat, Lord, maraming salamat, Panginoon, na binigyan mo kami muli ng buhay at kalakasan na nakarating kami sa iyong gawain. Tulay nga po, Panginoon. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. At ikaw ang dakilang naming Diyos na nagsusubaybay sa amin sa lahat ng aming ginagawa. Lord, maraming salamat, Panginoon. Hindi man ako karapat-dapat tumayo sa kalagitnaan ito, Panginoon.
pagsubok sa buhay namin, Lord. Maraming salamat, Panginoon, at ito'y napagdalampasan namin, Ama. Ikaw lamang, Lord, ang aming dinadakila, sinasamba sa dakilang mong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat na binibigay mo sa amin sa oras na ito. Lord, wala pa akong alam. Pangpangko ko, Panginoon. Pero Lord, nagsabi niya, di po ba? Ikaw ang nagbibigay sa amin ng karunungan nagmumula sa kalangitan. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa binibigay mo sa amin para matuto kami magpahayag ng kabanal mong salita. Maraming salamat, Panginoon. Ay binibigay mo sa amin lahat ito na karunungan na ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, wala kaming alam. Pero pag nariyan ka sa puso namin, tinutulungan mo kami magpahayag ng kabanal mong salita. Kaya maraming salamat, Panginoon. Holy Spirit, come, may my ears to hear, may my eyes to see, may my mouth to speak, may my heart to see, may my hands to reach out and touch the Lord in your love. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa nagkakaisang tinig, Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. sa nga ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa mga nanonood dyan. Sa ating spiritual director, sa Reverendo Padre Melvin Castro, mga BOT, Tarlac Chapter, Balibago, 1 and 2, Carangyan, San Miguel, Capas, Dolores. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Montalban Chapter, Cavite Chapter, Tugigaraw Chapter, Santa Misa Group, Sawata at Taguig Group, Payatas, Iligan Samar, Alin Samar. Maupay na aga sa inyong lahat. Sister Helen San Andres na nasa Canada, Manila Chapter, Tawilis Group. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Isla daw, Isla. Manila na kasi yun. Isla. Kasama na po siya sa Manila Chapter. Yan. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa mga nanonood dyan, sa ating cellphone, sa walang humpay na pagsusubaybay sa ating lahat. Sa mga banal na salita ng ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Di po ba napakasaya ng umaga natin? Nagpakita ang araw sa ating muli. Sa ilang araw na nagtatago siya sa kadiliman. Pero sabi nga, nariyan ang ating Panginoon na nagagabay sa atin. Ano man ang mga pagsubok na yan, nariyan ang ating Panginoon na nagsusubaybay sa atin. Lumiliman yan, lumiwanag, tayo po ay ligtas sa anumang kapahamakan. Kaya nga po, di ba, ang ating ngayong gospel, ang pananalig sa ating Panginoon, ang pagpapagaling sa batang inalihan ng masamang espiritu. Tunay po ang Panginoon talaga natin ang makapangyarihan, ano? Dahil tayo po ay mga instrumento lamang. Wala tayong karapatan mag-angkin na tayo ay nagpapagaling sa may karamdaman. Tayo ay instrumento lamang, kaya tayo po pag nakaka-imkwento tayo ng mga taong may mga karamdaman na gumaling, huwag natin angkinin yan.
Dahil si Lord lang ang may karapatan mag-angkin niya. Siya ang nagpapagaling sa lahat ng may mga karamdaman. Yan. Kaya nga po ang ating gospel ngayon, napakaganda, no? Ang pagpapagaling sa batang inalihan ng masamang espiritu. Bagamat hindi siya mapagaling ng ating yung mga nagbibigay sa kanya ng pagpapagaling, yung mga tao ng ating Jesucristo. Pero si Lord isang sabi lang, gumagaling agad ang may karamdaman. Diba? Kaya nga po tayo, magdahan-dahan tayo sa pag-angkin ng pagpapagaling. Wala tayong karapatan mag-angkin na tayo ay nagpapagaling. Dahil si Lord lamang ang nagpapagaling yan. Kasangkapan lamang tayo. Kaya po yung ating topic ngayon, ang pananalig kay Jesus. Yan. Tunay nga po ang pananalig kay Jesus ay napakahirap sundan. Napakahirap gawin. Lalo na kung ikaw ay aalinlangan pa sa ating Panginoon. No? Mahirap gawin. Kung tayo po ay nananalig kay Jesus, patunayan natin na tayo po ay nananalig talaga. Huwag lang sa salita lamang. Dito po sa Santiago 2:14, sabi dito, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? May ililigtas ba siya ng ganon uri ng pananampalataya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Maililigtas na ba tayo? Kung tayo po ay nananampalataya nga, pero wala naman tayo sa gawa. Amen. Na, di ba? Hindi. Kasi pag tayo po nananampalataya, dapat kasama ang gawa. Wag lang sa puro sa ating bibig, bagkos kasama ang ating mga gawa. Anong tulong ang natin igagawa? Anong gagawin natin para sa nanghingi sa atin ng pananampalataya? At ano ang ating gagawin kung sila man ay may kailangan sa atin? Amen? Amen. Ganun po ang pananampalataya. Huwag lang sa pananampalataya tayo lahat. Huwag natin sasabihin na, bakit nagro-rosary naman ako everyday? Nagno-novena naman ako. Lahat ng panalangin ginagawa ko pero wala ka naman sa gawa. Paano mo masasabi na maliligtas ka ng pananalig mo kung puro lang pananampalataya? Oo, naroon na tayo sa pananampalataya. The best talaga ang pananampalataya. Pero, dapat mayroon tayong kasama ang gawa. Yan. Kaya po tayo ay hindi tayo pwede na puro lang tayo pananampalataya. Kaya nga po, ang ating pananampalataya, huwag natin pabayaan na wala tayong magagawa sa kapwa natin. Kung tayo man ay may nahumingi sa atin, no? Dito naman sa Jeremias 10:21, sumagot si Jeremias, ang aming pinunoy, pawang mga hangal. Hindi sila sumasangguni kay Yahweh, kaya hindi sila naging matagumpay, at ang mga tao ay nagsisipangalat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan. Kung ikaw isang pinuno sa iyong gawain, isang ka sa isang leader, dapat po, kahit po tayo ay mga leader na, sasangguni pa rin tayo sa Panginoon. Kasi, ang ating gagawin para nga sa Kanya. Pero dapat, sasangguni muna tayo para i-bless tayo ng ating Panginoon. At pag lumakad tayo, ay magiging maayos ang lakad natin. No? Dahil tayo po, pag wala tayong pananalig sa ating Panginoon, hindi natin makakamtan na maging buo ang ating mga lakad. Lalo na yung paghahayo, di ba? Huwag tayong bumaba ng bahay na wala tayong pananalig sa Panginoon at wala tayong pananalangin sa Kanya. Sumangguni muna tayo kung anong dapat natin gawin. Di po ba? Kasi minsan, no, pag sa hayo tayo, nariyan na nga ang hayo, lakad-lakad. Pagdating doon, postpone. Pagdating dito, pwede po ba sa sunod na lang na linggo? No? Pagdating doon, may problema po kami, baka hindi naman pwede, baka pwede naman sa sunod na lang. Kasi hindi po tayo nagsangguni sa ating Panginoon. Sangguni muna tayo sa Kanya. Dahil siya mag-bless sa atin at
i-bless din niya ang ating pupuntahan. Di ba? Kasi siya po ay makapangyarihan sa lahat. Siya po ang ating dapat natin pagsangganihan, huwag sa mga tao lamang. Kaya nga po, yung pagsasangguni natin sa tao, pangalawa lamang yan sa ating Panginoon. Para isa tayo matagumpay sa ating mga lakad. Para yung mga tao mo, hindi nagkakawatak-watak. Hindi nawawala sa landas ng ating Panginoon. Magsangguni ka sa Panginoon. Lord, ano bang gagawin namin? Lord, narito po ang aking mga akay. Narito ang aking mga member. Tunay nga po, Panginoon, ikaw ang makakapagbigay sa amin kung ano dapat namin gagawin. Po ba? Huwag tayo manguna sa ating Panginoon. Porket ikaw leader, ikaw ang masusunod. Hindi po. Sa isang grupo, dapat pantay-pantayan. Walang mataas, walang mababa. Kung ano ka man, kung coordinator ka man, oo, coordinator ka. Ikaw ang magpapasimuno sa maayos na samahan ng isang grupo niyo. Ganun po yun, ha? Kaya, ingat po tayo. Huwag tayong padadala sa mga sabi-sabi ng iba. Dito po sa Matthew 17:15-17, sabi dito, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po ay may epilepsya at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya ay nahuhulog sa tubig. Dinadala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahit mapakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitisan? Dalhin ninyo ang bata, at ang bata ay gumaling agad, no? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isa ito silang grupo, no? Yung mga apostol ng ating Panginoon. Dahil wala po silang pananampalataya bago sila naglakad, wala silang ginawa pagpunta nila doon sa may naghihingi ng tulong sa kanila, wala sa kanila ang banal na Espiritu Santo. Walang blessing ang ating Panginoon. Kaya pag pumunta man sila kung saan man may kasakitan, hindi talaga nila mapapagaling. Naniniwala po ba kayo sa ganong gawain natin? Kasi parang ito paghahayop po ito. Hindi ba hindi niya napagaling ang bata? Marami silang nag-pray over. Pero sabi ng ating Panginoon, hindi buo ang kanilang pananampalataya. Hindi sila nanampalatay hanggang hindi nila pinananampalataya na si Lord ang magpapagaling talaga. Oo nga, naroon sila, pero hindi nila nakuha ang pagpapagaling sa bata. Ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatili kasama ninyo. Tayo naman, di ba, pag naghahayo, kasama rin natin ang ating Panginoon. Pero tayo ang gumagawa. Pero pag ikaw i-bless ng ating Panginoon, ano man ang kasakitan ng mararatnan natin, siya po ay gagaling sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Ha? Dahil siya ang nagpapagaling, hindi tayo, ha? At huwag tayong magmamataas sa ating Panginoon na tayo nagpapagaling. Hindi po natin yung kailangan na sabi natin pa kung sino-sino. Ang Panginoon lang ang may karapatan magpagaling. Ano man ang kahirapan na yan, ano man ang kasakitan ng mga tao na yan, si Lord ang nagpapagaling. Kaya nga po, di ba, pag tayo po ay nananalangin, ikaw ang nagpapagaling sa amin, Lord. Gaano man kalayo, gaano man kami karami, lahat kami ay gumagaling dahil sa mga mapagpala mong kamay. Ang mapagpala mong kamay, kahit saan kami naroon, abot-abot ang pananalangin natin sa ating Panginoon. Na siya po ay magpapagaling sa ating lahat. Kaya nga po, yung panatili natin na kasama natin ng ating Panginoon, manatili din tayo nananalig at nanampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Para tayo i-bless ng ating Panginoon pag tayo po ay may lakad o saan na tayo pupunta. Dahil ang ating Panginoon ay nagbibigay ng kagalingan. At lahat-lahat ng kahilingan ay ibinibigay ng ating Panginoon. Amen? Amen. Yan. Dito
Santo, 3:6-8. 6-8. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ako nagtanim o nagdilig. Ang mahalaga ay kung ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. At ang nagtanim at ang mga nagdilig ay parehong mga manggagawa lamang. At bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi nga, tayo ang nagtanim, ang isa ang nagdilig, ang ating Panginoon ay nagpatubo. Siya ang nagpataba. Di ba po tayo ganyan? Mag-akay tayo. Pag ang akay natin, nadiligan na ng banal na Espiritu Santo, siya po ay mananatili sa ating gawain. Kaya nga po pag tayo po ay nag-aakay, sabi nga dati ng ating head servant sa kabila, gastusan mo yan ng pamasahe, ano man ang kaniyang kailangan, pagkain, bigyan mo. Dahil ikaw ay patanggap ng gantimpala sa ating Panginoon. Diba? Ang ating Panginoon ay siyang nagbubuo ng ating mga kinukuha ng mga tao para ma-bless, para madala natin sa ating simbahan. Tayo ang gumagawa. Dahil wala naman siyang kamay, wala naman siyang paa, wala siyang bibig. Nasasabihin, oy, halika dito, punta ka dito sa aming gawain. At dito ay lahat makukuha mo ang iyong kahilingan. Wala siyang ganyan, di ba? Sa ating pamamagitan, doon po tayo nakakakuha ng banal na Espiritu Santo para tayo po ay magpahiwatig o magsabi sa ating mga kaibigan. Para natin silang maakay sa ating gawain. Dahil sabi naman dito sa ng ating Panginoon, nagtanim at nagdilig ay parehong manggagawa lamang. Kagaya natin, manggagawa lang tayo. At bawat isa ay tatanggap daw ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kaya nga po, di ba? Ang pagsisikap natin para tayo makaakay, gustong-gusto natin makapag-akay. Sabi nga, yung mga patay na kaluluwa na. Yung wala sa ating Panginoong Jesucristo. Yung namamayagpag sila sa mga kasamaan. Yung namamayagpag sila sa mga gawain na hindi ka nais-nais ng ating Panginoong Jesucristo. Ating akayin yan. Dahil sabi nga, ang gantimpalang matatanggap natin na nagmumula sa ating Panginoon ay siksik, liglig, at umaapaw pa ang blessing na darating sa buhay natin. Amen? Kaya nga po, pag tayo po ay nakapag-akay, di ba? Parang ang sarap pag nakapag-akay tayo, no? Sabihin man natin na, yes, may akay ako ngayon. Pero parang ang gaan, ang sarap pakinggan na nakapag-akay ka. Lalo na pag ang inakay mo, ay may mga problema. Mabigat ang kanilang suliranin sa buhay. Napakaayos sa buhay natin. Kung saan pa, Lord, ano man ang ginawa nitong tao, i-bless mo siya para hindi siya umalis sa aming gawain, no? Kasi sabi nga ng Panginoon, ang mga pag-aalay natin ng mga pera, protas man yan, wala yan. Ang kanyang gusto, ang inaakay natin, yung mga taong nawawala sa landas ng ating Panginoon. Yung natutulog. Yung nawawala sa ating Panginoon. Pag sinabi mo, ay magsimba nga kayo dyan, sige po, susunod na lang kami. Pero hindi naman sumusunod, no? Kaya, napakabuti ng ating Panginoon, sabihin man natin na tayo po ay inakay din lang. Pero ang nag-akay sa atin, napakaswerte. Dahil tayo po ay nanatili sa gawain ito, no? Kaya napakabuti talaga. Ang pag-aakay sa atin ay number 1. Sabi ko nga dati, ako noon, ayaw ko rin pumunta sa gawain ganito, napakatagal. Gusto ko, mas lang, 1 hour, minsan late pa, no? Pero sabi ko nga noon, ayaw ko nga pumunta doon ng tagal-tagal. Alas 8 kami agsabay, uwi kami 1:00, no? Pero hindi pala dapat natin kabagutan ang mga oras na ito. Ito pala ay dagdag kaalaman natin at dagdag sa ating buhay kalakasan.
Dahil sabi ko nga noon eh, pagdadating na yung nag-aaya akay sa akin, ayaw ko, sabihin mo wala ako. Umalis. Kaya 2 beses ako inakay. Ang pangalawa, si Sister Flor Albacino. Nasabi ko nga, bakit siya matanda na, nagtsatsaga pa ng punta doon? Sabi ko, subukan ko nga. No? Sabi nga ni Lord, gusto niya magpasubok, di ba, sa atin? Subukan natin. Kung hanggang saan talaga. Pero na-bless ako doon. At doon ako nakakita na sabi niya, ooperahan ka, hindi ka na-operahan. 2 beses ako ma-operahan dapat, pero hindi ako natuloy na operahan. Si Lord pa lang nag-opera lang sa atin. Diba? Saan ka pa? Wala ka pang opera? Wala ka pang gastos? Kay Lord, nariyan ang mga blessing mo araw-araw. Amen. Kaya nga po, pag dumarating mo si Sister Ford, dinadahan niya ako noon every Sunday. Sir Jolly ka na. Pag sinabi ko, oo, pupunta ko. Antay na kita. Antay na. O sige, antayin mo ako. Kaya, sa loob pala mga gawa ng ating mga kasamahan natin, mga coordinator, matyaga talaga siya. Kaya nga po sabi ko nga, namimiss ko rin siya. Kahit papano siya nagdala sa akin sa gawain ito. Sister Flor Albacino, kilala niyo po siya. Ang nanay po yan ni Sister Rose Albacino, na nasa opisina ng SOC. Sister Rose, yan. Siya po nagtyaga sa akin. Pag sinabi ko nga noon na, teka lang, di pa ako nag-almusal. Sabi niya, doon na tayo mag-almusal. Kasi may tinda-tinda sila noon. Doon na tayo, lilibre na kita. Di sumama ka din. Pero sabi nga, nariyan talaga si Lord na nagbibigay sa atin ng pag-iisip, ng maayos na pag-iisip natin. Dahil umpisa noon, hindi na po ako nawala sa gawain ko. Hanggang sa lumipat na tayo ng ganitong ulit. Kahit papano, ganun pa rin naman, di ba? Tsaka may mga naakay naman din ako. Lalo na sa Tarlac, marami na rin kami. Kaya, sabi ko nga, ang pag-aakay, hindi lang 1 bisis, 2 bisis, 3 bisis, hindi lang. Kailangan mo paalalahanan mo yung mga grupo mo. Paalalahanan mo kung may gawain tayo. Daanan mo kung may gagawin tayo. May gagawain tayo. Yan po yung yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang akay mo, huwag mong kalimutan. Ang akay mo, huwag mong sasabihin na basta akay lang ng 1, 2. Kaya ang akay natin, sabi nga natin, mahalin natin ang ating akay. Huwag natin pababayaan. Huwag natin bibigyan sila ng panahon para mawala sa atin. Tulong-tulong ang pag-aakay natin. Yun? Kaya napakasarap ng buhay natin pag tayo po ay naakay sa gawain ito. Dito naman po sa Roma 15:1-2. Bigyan kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili. Tayong malalakas na sa pananampalataya, tulungan natin ang mga nahihina sa pananampalataya. Huwag ang pangsariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. Sikapin nating lahat ng itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Pag tayo raw po ay may mga kaibigan, mga kasamahan na nangihina sa pananampalataya, kausapin natin siya. Kasi minsan, di ba, ang panghihina natin, minsan sa ating mga problema nagmumula. Karamihan po, no? Pag tayo po ay nangihina, minsan malaki ang problema nito. Pero dapat kakausapin natin siya. Huwag natin pabayaan na tuluyan siyang manghina sa pananampalataya sa ating Panginoon. Bagkus, tutulungan natin siya kung paano natin siya matutulungan. At atin din siya ipananampalataya sa Diyos. Atin din natin tulungan siya sa pananampalataya niya na huwag siya maghinang lubusan. Dahil sabi nga, huwag natin ang sarili lamang natin ang ipananampalataya natin. Ipananampalataya rin natin ang ating mga kaibigan. Higit sa lahat, yung mga nanghihina sa pananampalataya. Kaya huwag natin pabayaan ang ating mga kilala o sino pa man dyan. Ang pananampalataya ay para sa lahat ng ating mga kaibigan. Huwag lang tayo manampalataya na parang pansarili lamang natin.
Isipin natin, si Lord ang nag-utos sa atin, ipanampalataya natin ang ating mga kaibigan. Kaya nga po, ingat po tayo, pag tayo po'y nakakakita na may mga problema, kunting tanong. Yung lalo na yung mga hindi na gumagawa sa atin, kunting paalala. Dito naman sa 1 Timoteo 1:13. Kahit noong una, nilapastangan, inusig at inalait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung ako'y hindi pa sumasampalataya. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natagpuan sa atin makikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit daw siya noon, nilapastangan ng ating Panginoon, inusig niya, nilait. Pero sa kabila ng kanyang ginawa sa ating Panginoon, binigyan pa rin siya ng karapatan umibig sa kanya. Binigyan pa rin siya ng pinaunawa pa rin sa kanya ang pagmamahal sa ating Panginoon. Blines siya ng ating Panginoon kasi hindi niya alam ang kanyang mga ginagawa. Di ba tayo rin naman noon? Ganon tayo, magsagot-sagot, di ba? Pero nung nakita natin itong ating gawain, na parati tayo nandito, nakakaunawa tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Dahan-dahan natin ito nawawala. Ipinagkakulog sa atin ng ating Panginoon ang kagandahang loob, ang pananampalataya at pag-ibig sa Kanya, at pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo po ba ay nakikipagkaisa sa kay Kristo Jesus? Di po ba nakikipagkaisa tayo sa ating Panginoon? Kaya siya po, ay para siyang na-bless. Na-bless siya. Bagamat siya ay kung saan pa matigas ang ulo. Sarili lang niya ang kanyang iniisip. Pero ang ating Panginoon hindi sumuko. Binigyan siya ng karapatan, umibig muli sa Kanya. Tayo rin, di ba? Pag tayo po ay nawawala sa landas ng ating Panginoon, pag nagising tayo, higit sa lahat, pag may problema tayo na malaki, doon natin maalala muli ang ating Panginoon. Bakit ba nawala sa akin ang ating Panginoon? Bakit hindi na ako nanampalataya sa Kanya? Pag bumalik ka sa Kanya, dalawang kamay ang iyayakap sa iyo ng ating Panginoon. Yayakapin ka niya. Dahil yan pinakagusto ng ating Panginoon, na dumilat kang muli sa Kanya. Lumapit kang muli sa Kanya. Dahil tayo po ay mga tao nahihina, marupok. Madali tayo magkasala. Higit sa lahat sa ating Panginoon. Kaya po tayo po ay pag nagkakasala, huwag natin pabayaan na ilang taon na bago tayo bumalik sa ating Panginoon. Bagkos lumapit muli tayo sa Kanya. At kung ano man ang ating mga kahilingan, dumarating yan sa atin. At tayo po ay makipagkaisa kay Kristo Jesus para hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Paano tayo makikipagkaisa sa Kanya? Paano tayo hingi sa Kanya ng tulong kung tayo po ay nawala na sa Kanya? Minsan, kailangan natin ng tulong ng ating Panginoon. Higit sa lahat, kung may mga problema tayo, o kaya may mga kasakitan tayo na sabi na, matinding kasakitan. Paano ka mananalig sa ating Panginoon kung wala ka sa Kanya? Kaya nga po, mga kapatid, sa pananampalataya, huwag natin aalisin sa puso natin ang ating Panginoon. Amen. Dapat nariyan talaga itanim natin sa puso natin yan. Ano man ang mga pagsubok na dumating sa buhay natin, si Lord lang ang makakabigay ngayon sa atin. Amen? Ayan. Dito po sa Isaiah 31, sinabi ni Yahweh, kawawa ang mga suwail na anak at ng ginagawa hindi ayon sa aking kalooban. Nakikipagkaisa sila sa iba ng labag sa aking kagustuhan. Palala ng palala ang kanilang kasalanan. Palala ng palala ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Huwag tayo maging suwain. Bagkos, lumapit tayo sa Panginoon. Gumawa tayo ng mabuti.
Alam natin yung mga labag sa Kanya. Huwag natin ipagpapatuloy kung alam na natin na lumabag na tayo sa Kanya. Dapat natin putulin ito at magbalik loob sa ating Panginoon. Huwag natin kagustuhan na palala ng palala ang ating mga kasalanan sa Diyos. Mahabag tayo sa ating sarili. Dahil tayo rin ay babalikan ng ating ginagawang masasama. Sabi nga, di ba? Magbabounce ito para itong bola. Gumawa ka ng kalukuhan ngayon, i-dribble mo sa iba, pero babalik sa'yo yan. Yan po ang mahirap pag bumalik sa atin, no? Kaya pag tayo po ay gumagawa ng hindi ka nais-nais sa ating Panginoon, hindi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Huwag natin pabayaan na manatili ito sa puso natin. Dahil pag ito ay nanatili sa ating mga puso, iitim ang ating puso, pati utak natin. Mawawala tayo sa landas ng Panginoon. Magkos kung tayo po ay nakakalala na ito pala ay hindi ka nais-nais sa ating Panginoon, tanggalin natin ito, bawiin natin ito. Ipagsa Diyos natin ang ating mga gagawin. Amen? Amen. Amen. Dito naman sa Isaiah 30:15. Sinabi pa ng Panginoon, Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, may niligtas kayo kapag kayo magbalik loob at magtiwala sa akin. Kayo'y aking palalakasin at patatagin, ngunit tayo'y tumatanggi ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paano tayo magbabalik loob sa ating Panginoon? Tayo nga, binibigyan na tayo ng warning. Binibigyan tayo ng warning ng ating Panginoon, di ba? Minsan, nagkakasakit tayo. Minsan, ang problema natin di pa mawala-wala sa buhay natin. Nariyan yung dagdag problema. Pero anong ginagawa natin? Sige pa rin tayo ng sige, gumagawa pa rin tayo ng kasamaan. Sabi nga, magbalik loob at magtiwala sa akin, sa Panginoon. Kayo'y aking palalakasin at patatagin, ngunit kayo'y tumatanggi. Diba? Minsan, aakayin ka na nga. Sisali ka na, punta na nga tayo sa simbahan. May gawain tayo ngayon eh. Sige, mayroon akong gagawin. Maglalaba pa ako. Sige na, punta ka na, mauna ka na. Tumatanggi tayo sa Kanya. Tinatanggihan natin ang ating Panginoon. Sabi nga, ang gawain natin, huwag natin isisingit kay Lord. Dahil nariyan lang yan eh. Diyan lang yan. Mamaya pagbalik mo sa kamunang gawin. Yan. Kasi, pag tayo po ay tumanggi sa ating Panginoon, baka tayo rin ay tanggihan niya. Pag tayo po ay kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon. Paano tayo makakahingi ng tulong sa Kanya, ng saklolo? Kung tayo po ay parati tumatanggi sa Kanya. Tayo po ay mas malakas pa yung masama-sama kaysa mabuti. Kahit pinagtsatsagaan ka na nga ng kasister mo, kabrad mo eh. Halin na kayo, punta na tayo, may gawain tayo. Sige, mauna ka na. May gagawin ako ngayon. Magtitinda ako, magano ako ngayon, ganyan. Huwag natin tanggihan ang Panginoon. Dahil sabi nga, pag ang Panginoon magtanggi sa atin, lahat ay mawawala sa atin. Higit sa lahat, pangunahan natin ang ating mga mahal sa buhay na hindi natin pababayaan siya. Dahil nariyan ang Diyos eh. Inuuna natin siya. Diba? Pag inuna natin ang ating Panginoon, uunahin din tayo niya. Diyan po tayo magiging maayos. Diyan po natin, diyan tayo magtitiwala, patatatagin tayo ng ating Panginoon. Sabi nga, anumang unos ang dumating sa buhay natin, nariyan ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Amen? Amen. Last na po ito. Dito sa Isaiah 32:8. Ngunit ang taong mangangaral ay gumagawa ng tapat at maninindigan kung ano ang tama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Tayo po, yung mga taong naghahayo, tipong tayo po ay nangangaral sa mga taong nawawala ng landas sa ating Panginoon. Di po ba tayo po ay nakikipag-usap sa kanila? Sabi nga dito,
gumawa ng tapag at manindigan kung ano ang tama. Gawin natin ang tama, wag natin pabayaan na yung mali, yung manatili sa puso nila. Ang tama, tama. Ang mali, mali. Yan. Kaya po, yung mga tama na yan po yung dapat natin gawin. Yan po yung dapat natin ibigay sa ating Panginoon. Huwag yung tama na sasabihin natin, gawin na natin ito, tama, okay na to. Mali po yan. Ang tama, tama, ang mali, mali. No? Kasi po, pag mali po tayo, ibig sabihin, sumasalungat tayo sa ating Panginoon. Pag tama tayo, sang-ayon tayo sa ating Panginoon, at banayan natin matatagpuan ang kaligayahan na matatanggap natin mula sa ating Panginoon. Amen? Isa pa pala. Isaiah 29:13, last na. Sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang, malapit sa akin ang mga tao. Ito ang sa bibig lamang ako iginagalang. Subalit, inilagay nila sa akin ang kanilang puso at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tama, di ba? Tayo, minsan, oo, Katoliko po ako eh. Saradong-sarado. Yung pala, sarado talaga dahil hindi sila nagsisimba. Ha? Hindi nila nakakamtan ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Dapat makamtan natin yan, yung banal na Eucharistia every Sunday. Yan, dapat natin makamtan din niya yan. Huwag lang sa ating mga labi, huwag lang sa ating mga bibig na nagmumula na tayo po ay Katoliko. Bagkos, ibigay natin sa ating Panginoon yung tamang gagawin natin. Sabi nga dito, subalit inilayo nila sa akin ang kanilang mga puso. Dahil sa salita lang naman natin, hindi sa puso yun eh, di ba? Dapat sa puso nagmula ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At sa puso din nagmula ang ating sasabihin na tayo ay Katoliko. Catholic Charismatic Healing Ministry. Yan po yung ating dapat ipagsasabi sa ating mga kaibigan. Kasi naglilingkod po tayo sa ating Panginoon. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, nagmumula sa puso natin, hindi nagmumula sa ating mga labi. Dahil ang ating labi, parating nagkakamalian. Pero ang puso natin, yan po ang dapat natin batayan kung talagang tama ang ating mga ginagawa. Ha? Kasi yung puso natin, sabi nga, ang ating mga puso, ito po ay umiibig sa ating Panginoon. Pag tayo po ay wala pag-ibig sa ating Panginoon, mawawala tayo ng direksyon ng buhay natin. Saan tayo mapupunta? Sa kabilang ibayo. Doon sa magugulo. Doon sa mga walang pagmamahal sa ating Panginoon. Gusto nyo ba doon tayo mapunta? Hindi. Diba? Kasi tayo po ay sa Panginoon na naglilingkod tayo sa Kanya. At siya nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. Diba? Napakasarap na may problema tayo. Nariyan ang ating Panginoon. Hinihinga natin siya ng payo. Hinihinga natin siya ng anong gagawin natin. Kung ano man ang ating mga kahilingan sa ating Panginoon, dumarating din yan. Sabi nga, depende sa ating pagtatanim. Kung ikaw ay nagtanim, ang tinanim mo ay mataba, mabunga, maraming bunga ka rin ng aanin. Amen. Kaya ganun po tayo dapat, no? Kasi ang pagtatanim natin sa ating kapwa, sa ating mga puso, isa ito na parang isang punong kahoy. Pag ikaw po ay mapagmahal sa kapwa mo, parati ka maraming bungang darating sa buhay mo. Pero pag ikaw ay hindi ka mapagmahal sa kapwa mo, sarili mo lang ang mahal mo, sorry ka na lang. Dapat tayo magmahal sa ating kapwa. Sabi nga, di ba? Mahalin mo ang kaaway mo. Yan. Yan ang po ang pinakamahirap gawin. Pero madali lang yan sa atin. Tayo po ay mga naglilingkod sa ating Panginoon, madali natin yan makamtan. Pag tayo po ay bukas palad sa ating Panginoon, bukas ang puso natin para sa ating mga kaibigan, makukuha natin yan. In Jesus' name, no? Amen. Dahil dyan po tayo nagmula sa ating Panginoon, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Huwag natin hihigitan siya. Siya lang ang dapat natin
ibigin, walang iba. Ano man ang ating mga pagsubok sa buhay natin, si Lord ang nakakaalam. Kaya nga po, yung pagsubok na to, sabi nga, ang problema natin, problema lang yan. Iyan mo yan, bukas mawawala na yan eh. Ganun po tayo dapat. Dahil noon talaga na hindi natin alam ang mga problema natin. Sabihin nga natin, patong-patong ang problema, di ba? Dati nga si Sister Chelly, pinalayas na kami sa bahay namin. Yan. Pero ngayon, nakakondo na siya, oh. Yan. Kasi si Lord na nagbigay sa kanya. Yan. Si Lord na nagbigay sa kanya. Dahil siya po ay napakasipag na isang coordinator. Amen. Yan po yung maraming bunga siya dito. Kaya umaani siya ng maganda at maraming bunga ang naani mo. Diba? Kaya ganun din ang dapat natin gawin. Magmahal sa kapwa, manatili sa ating Panginoon ang ating pag-ibig, huwag natin pababayaan na mawala sa puso natin ang ating Panginoon. Dahil pag ito po ay nawala, maraming problema ang darating sa buhay natin. Diba? Dahil ikaw, Lord, si Lord lang ang dapat makapangyarihan sa lahat. Siya lamang, wala tayong ibang hinihan kundi siya lang. Si Mama Mary at si Lord, walang iba. Dahil tayo, higit sa lahat, yung mga nanay, no? Talagang sa atin dumadating ang mga problema. Sa tatay, wala yan. Pero sa nanay talaga bumabagsak ang mga problema na yan. Pero sabi nga, nandiyan si Mama Mary, ipanalangin mo kami, Mama Mary, tungo sa iyong anak na si Jesus, ikaw ang maglulutas ng problema namin. Amen? Amen. Ayan. Kaya hanggang dyan lang po at luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Para man sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya. Sa nakakaisang tinig, Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya nawa. sa nga ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo na po tayo lahat. Abitan natin ang Offer My Life.